Pagka in-archive mo na, patay na yon. Patay na yon. Kaya nga mo in-archive. Pero ang tanong, totoo bang patay na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Parang wala na eh. Parang tapos na o parang hindi tinuloy, ganun. Alam ko buhay pa ho. Depende sa mga lawmakers. Kainayunan nila yung corrupt official na yan. Wala na tayong magagawa. Tao lang tayo. Ordinaryong tao lang tayo. Patay na yun, wala na. Ngunit kung patay na nga ito, possible pa kaya itong mabuhay? At ano nga ba yung sinasabi ni Senador Alan Cayetano na terminong archive? Hindi ko masyado saklaw kasi medyo hindi naman natin masyado kabisado yung batas. Ay, hindi ko yung archive eh. Ay, hindi niyo po Hindi ko po alam yun eh. Hindi. Ano ba yung arcade na yun? Ang archive o motion to archive na napagkasundo ang gawin ng mga senador dito nga sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara ay nangangahulugan nga lang na pagsantabi o pagtabi ng kaso sa tila drawer kung saan maaari pa itong kunin muli. Kaya mga kabrigada, ibig sabihin lang nito, bagamat patay na ngayon ang impeachment, possible pa rin itong mabuhay kung sakali nga napabalik na rin ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Ngunit ayon kay Senadora Risa Hontiveros, kahit baliktarin ng korte ang nauna nitong desisyon, tila magiging mailap ang proseso sa pagsasagawa nito dahil kakailanganin daw itong pagbotohan muli bilang isang collegial body sila. At dapat naman din itong suportahan ng mayorya ng mga senador katulad na nga lang ng kinalabasan ng mga nakaraang botohan nila. Para sa akin, mabait naman si Sara Duterte. Bakit kailangan pang i-impeach, di ba? Pero kung napatunayan naman na talagang nag-ano siya, pwede naman siguro. Pero para sa akin, mabait ang mga Duterte. Siya yung naghahamon ng black bat, siya yung naghahamon ng wala siyang di paliwanag niya sa bayan na siya'y na walang kasalanan. Bakit siya natatakot? Bakit siya nagko-cover sa mga kaalyado niya? Sa mga nagdaang buwan, linggo at maging araw, tila naging malabo nga ang salitang pagkakaisa dahil sa magkakaibang tindig, opinyon at paniniwala ng bawat isa kung dapat nga bang ma-impeach si VP Sara at kung tama ang naging desisyon ng Senado na pag-archive rito. Pero sa kabila nga nito, isang bagay lang ang malinaw, ang isang pagkakamali rito. Maaaring gumuhit ng malalim sa ating kasaysayan at ang masakit, baka hindi tayo mapatawad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.